Oh, Shims! Ang ganda! We're at the top! Yes, I'm on the world again. Then on creation and the only explanation can find. So hi, what's up mga ka-20s? Today we're going on a hike. It's hiking mode. Actually, one of the things na proud of yung Canada is their nature and one of their tourist attractions is yung mga mountains, yung mga places to hike, like this behind me. Ayan. So talagang nag-i-invest sila to take care or to conserve yung mga places like this. So lately, I think last year din ako medyo nag-start na seryosohin yung pagiging physically active. Pero besides doing daily workouts and doing several sports, I also see to it na from time to time lalabas kami and parang mas maraming outdoor activity here to be one with the environment and para kasing iba yung power na nabibigay at nako-contribute sa'yo nung nature around you, di ba? Parang mas nakaka-relax pag nakakakita ka at nakakarinig ka, even just the humming of the birds and even just the smell of the fresh air around you. So malaki din talaga yung natutulong niya even in our mental health. So since last year, nag-start ako parang November last year ako nag-start na parang at least 3 times a week or 4 times a week ako nagde-daily workout. Another thing na ginagawa ko is I'm trying several sports like tennis. I learned tennis and parang di na siya nawala sa routine ko every summer, spring, even basta hindi winter, naglalaro kami ng tennis. Another sports, minsan pagka-winter naman, nagba-badminton kami ni Mama every Thursday. Ayan, kasi indoor yun. Or laging available yung courts for badminton. Another sports, nagtitry din kami minsan mag-volleyball. Kahit di kami magaling. For fun lang, di ba? So, ayun. But besides sports, we're trying to lean into outdoor activities like hiking, walking, kasi marami silang trails dito na hindi lang naman laging mountains, meron ding mga places na or mga parks na flat lang yung surface and maglalakad ka lang for a few minutes or a few hours if you want to just do power walking or yung normal pace lang na walking. So today, ang gagawin namin is sa mga hills. So, hindi siya yung typical na mataas na mountain na aakyatin mo talaga by high intensity. So, this time, I think medyo mababa lang siya compared sa average na ginagawa namin before. So, as of now, meron na kaming napuntahan na 4 or 5 places around this place. Nakapag-hike na kami sa different locations. And don't worry guys, ilalagay ko lahat sa description box yung address and yung mismong name ng mga napuntahan namin. Siguro change ako. So, yung first naming pinuntahan, natatandaan ko pa yung Trans-Quequeco Path or yung Trans-Quequeco Trail or yung iba-iba yung dinudugtong nila na second word pero the main name of the place is Trans-Quequeco. So, iba-ibang trails siya. Meron siyang for easy, meron for intermediate, and may for advanced. That's our first one. Actually, twice kami nakapunta doon, magkaibang season. Yun din yung isa sa magandang nilulook forward ko sa mga places around here. Kasi iba yung view niya pagka winter, iba yung view niya kapag ka summer, iba yung view niya kapag ka spring or fall. So, nag-iiba-iba yung colors nung mga trees sa paligid mo. Nag-iiba-iba din yung difficulty nung nilalakaran mo kasi minsan madulas, minsan dry naman, so mas madali. Tapos minsan parang basa siya, tapos minsan yellow na rin siya, di ba, pagka snow. So, parang
isang place lang siya, pero kapag pinuntahan mo siya ng iba-ibang season, iba-ibang challenges din siya. So another place na napuntahan namin bukod sa Transkeke ko is yung favorite ko, ito yung Mont Chaudron. Ito yung isa sa favorite ko talaga na napuntahan namin kasi isang medyo pabilog siya, irregular yung shape niya na mountain, small mountain na inakyat namin for around 2 hours. And ang ganda nung top view, ang ganda nung clearing niya, tapos ang ganda pa nung weather nung pumunta kami doon. Another place na napuntahan namin sa North Bay is yung may, parang trekking lang siya, yung Peter's Dam Waterfalls. So, ito naman, hindi siya masyado nakakapagod kasi medyo flat lang siya. Medyo pataas din siya, pero hindi ganun kalalayo yung differences. Okay, next one, meron din kaming pinuntahan sa North Bay na ang tawag is yung conservation area. Tapos parang doon naman, very wide area lang siya na lalakad ka for an hour. Tapos may mga makikita kang mga puno and mga konting deer. May nakita ka doong deer ma, di ba? Si Yes, Bambi. si Bambi. So ayun yung isa sa napuntahan namin. Ayun, as of now, this is the fifth time we're experience namin. Hills naman siya. So bukod sa chocolate hills na napuntahan ko sa Pilipinas, first time ko makakita ng hills dito sa Canada. So let's see kung ano itsura niya. Papakita ko rin sa inyo. Let's go! Tara. So ayun guys, papakita ko sa inyo yung map nila sa trail na to. As you can see here behind me, may iba-ibang legend dito ng colors. Ayan, so pipili kayo and yung distance nandito din kung gaano kalayo. 0.6 kilometers, yung pinakamaigsi, pinakamahaba 6.7 kilometers. So hindi siya ganun kahirap kasi yun, ginagi nga namin kahapon nasa 16 kilometers yun. Anyway, ito siya. Yan. So, pipili ka ng color. The blue, green, iba-iba. Depende dun sa legend. And hanap ka nung level of difficulty lang kaya mong tahakin. Ayun. As you can see, nagpagupit ako. Mix yung hair ko. Hindi ko alam kung bagay. I think, for me, bagay siya. Anyway, hindi ako broken-hearted. Guys, nagpagupitan talaga ako kasi mas madaling shampoohan at mas madaling i-blower kapag maigsi yung hair, diba? And I'm not broken-hearted. Won't let anybody break my heart again. Sure. Trees are starting to change color na. Ana? There are what? Ang ganda, no? There are maps everywhere naman. So, parang siguro every kilometer may makikita kang map para ma-update ka kung nasan ka na, kung nasa tamang daan ka pa ba. And ito pala yung sinasabi kong ribbon, no? Nag-start na siya dito. Color blue to. So, we're taking the blue path. Alam, natanggal ko. Taking the blue path. Alam, natanggal ko. Sorry po. Konting vlog lang. Yung sample nung maliit na ribbon para ma-remind ka sa color ng natanggal ko nga eh. Ang ganda na, yellow na oh. All around me. Dati green siya pag summer, pagka winter kalbo siya, so puti siya lahat. Pero maganda rin yun, di ba? Oh, may ganito pa. Ma-Englishera na yung nanay ko. Sige, mag-English speaking tayo. Just to let you know guys, we started a policy, yung ginagawa sa call center. English only policy, EOP yung tawag namin doon nung nag-part-time ako sa teleperformance before.
So you can practice, 'di ba? Para ano mo din yung accent mo, ma-improve mo. And yung pronunciation mo, yung pag-articulate mo ng speech mo, mas maging clear siya. Oh, may slam. Yes! Grabe. Ganda. Oh, Shems! Ang ganda! We're at the top! Yes, I'm on the world again. Down on creation and the only explanation that I found ever since you've been around. Kita kami. Vlog lang sa tuktok na. Dalambert yung spelling niya in English, but it's pronounced as Dalambapush. Ingil ako. One. Ano nga ba yung pangga? 1, 2, 3, go. Hello, madlang people, mabuhay. Mini, miss you. Mini, miss you. Paa mo na paa. May paa pa? Wala. Ito po yung coach. Ganon? Isa lang. Walang paa. Alam, mali yung lyrics. From Iloilo City. I'm from Guimaras. Hi guys! Welcome back! So, nandito na kami sa tuktok ng hills. Ang ganda dito sa tuktok. So, may dadagdag lang ako. May dadagdag lang akong mga konting fun facts or a little information about hiking. Or first is, actually helps you sa sense of balance mo, especially sa mga areas na aakyat ka talaga, yung magsi-step ka ng mas mataas. So kapag nag-hike ka, irregular yung rocks, mas dangerous siya, kaya kailangan may sense of balance ka. Another benefits of hiking, it's good for decreasing the risk of several respiratory diseases, or it's good for our heart actually kasi isa siyang cardio, di ba? Nakakatulong siya sa heart natin kasi isang activity siya na talagang ikikilos mo yung hindi lang yung limbs mo kundi yung buong katawan mo talaga. Good for muscles and our bones. Last one is yung nabanggit ko kanina nung umpisa, is it's also good for our mental health. Talagang nakaka-contribute siya sa relaxation mo. Nag-work sa'yo yun. Siyempre, iba-iba naman tayo, di ba? If hindi kayong tipo ng tao na mahilig sa outdoor activities, pwedeng hindi effective yung hiking sa'yo. But, ayun, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga benefits ng hiking when it comes to your wellness or to your health.
French kasi. May konting parts na naiintindihan na ako. Information din siya about bears. Nakalagay yung difference ng itsura ng black bear, brown bear, and polar bear. Sinabi din doon na omnivorous yung bears. Sinasabi lang doon na be more careful kasi may mga possible na maka-encounter ka ng small bears and big bears sa woods.